Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Juan, Kapitulo 4. Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad, nilisan niya ang Judea at naparoong muli sa Galilea. At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iika-anim na nga ang oras. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Painumin mo ako," sapagkat napasabayan ng kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paano ngang ikaw, na isang Hudyo, ay humingi ng maiinom sa akin, na ako'y babaeng Samaritana?" Sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, 'Painumin mo ako,' ikaw ay hihingi sa kanya, at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig, at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Dakila ka pabaga sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon, at dito'y uminom siya, at ang kanyang mga anak, at ang kanyang mga hayop?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito, upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka." Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, "Wala akong asawa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa, at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito, at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao." Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama
sa espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. At sa ganito'y nagsidating ang kanyang mga alagad. At sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae. Gayunmay walang taong nagsabi,